Una sa lahat ay isa pong mapitagang pagbati sa aking mga tagabasa sa iba't ibang sulok ng daigdig kung saan may mga Pilipinong nagpapagal at naghahanap buhay. Nakatataba ng puso ng mga batid na marami-rami rin pala akong nakakatalamitam sa pamamagitan nitong puso sa maraming bahagi ng mundo. Pamagat ng pagninilay na ito ang huling mga kataga sa unang pagbasa galing kay Propeta Isaías. Matapos niya pagtagubilina ng mga tao na gumawa ng nararapat sa mga gutom, mga hubad at walang tirahan, nagbitaw siya ng isang pangako na galing sa Diyos. Ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ito ang panig ng Diyos, ang pangarap niya at saloobin para sa ating lahat. Pero sa panig ng tao, ano ba ang nakatambad sa ating harapan? Huwag na tayong lumayo pa. Tingnan lang natin ang sirkus na nagaganap lagi sa Senado, sa Kongreso, sa Ehekutibo, sa Lehislatibo at sa Hudikatura. Ang larawang tumatambad sa ating kamalayan ay isang malawak, malalim, sapin-sapin at susun-susong sitwasyon ng kadiliman. Pagiging ganid, swapang, pagiging duhapang sa kapangyarihan at sa salapi, at ang walang kahiyang pandarambong ng mga taturingang tagapaglingkod ng bayan. Lumapit pa tayo ng kaunti at kung tayo ay tapat sa ating sarili, ay wala nang dapat pang puntahan, liban sa sariling bakuran. Ano ba ang nasa loob ng ating bakod? Ano ba ang nilalaman ng ating budhi? Ano ang mga kinukublin nating mga kalabisan na siya nating mabilis na ipinupukol sa mga nakatira sa mga palasyong kristal ng lipunan natin, tila pinamugaran na ng lahat ng uri ng karumihan at kasalanan? Anong uri ng kadiliman ang dinadala natin at kinakalat natin? Huwag na sana tayo magpatumpik-tumpik pa o magmaang-maangan. Aminin natin, kasama tayong lahat sa kulturang ito ng kadiliman. Ang lahat, sabi ni San Pablo, ay kapos kung ihahambing sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang lahat ay nagkasala. Ang lahat ay may pananagutan. Galit tayo sa mga politikong hindi tapat sa asawa. Subalit ilan sa mga kapitbahay ninyo, ilan sa inyong mga kamag-anak, ilan sa mga kumpare ninyo o kapatid ninyo, ilan sa inyo ang may dalawa o higit pang sinusustentuhan. Ilang pamamahay ang inyong itinataguyod. Galit tayo sa mga tagapaglingkod kuno sa bayan na nangungurakot ng bulto-bultong salapi sa kaba ng bayan. Totoo, kasama ako rito, ngunit sa totoo lang, ilan sa atin na nagnakaw ng panahon sa ating kumpanya at hindi nagtrabaho ng wastong oras. Ilan sa atin na nagpupuslit ng mga gamit na pag-aari ng kumpanya kasi mayaman naman ang kumpanya. Isa sa mga malungkot na katotohanan na narinig ko ay ito. Ang mga graduate namin sa aming school ay ayaw nang tanggapin ng isang malaking kumpanya. Bakit? Ang unang pangkat na tinanggap nila ay napakabilis na tutong pumeke ng inventory. Palitan ang mga numero at iuwi ang mga akala nila ay hindi na madidiskubre. Resulta, ayun, pati mga kasunod nilang walang malay ay hindi na tinatanggap at hindi na kailanman tatanggapin. Galit tayo sa mga general na naghilata sa milyon-milyong piso at daan-libong dolyares kada buwan. Ngunit ilan sa atin ang mabilis ring matutong bumaling na lamang ang tingin kapag pabor sa atin ng mga pangyayari. Ilan sa Bureau of Immigration, Bureau of Customs at Department of Education ang nakukuha sa envelopmental approaches na tinatawag. Ilan sa atin ang hindi napadala sa mga pakimkim, mapadulas lamang ang takbo ng mga papeles na kailangan natin. Kadiliman. Ito ang tumatambad sa paningin nating lahat sa mga araw na ito. Itagaan nyo sa bato, wala tayong mahita sa mga investigasyon sa Senado at sa Kongreso. Bakit? Mahirap yatang pagtiwalaan ng isang aso na magbantay sa inyong pagkain. Sala-salabat na sapin-sapin at susun-susun ng mga ugat na nagkakabuhol-buhol ng sitwasyon ng korupsyon sa buong bayan natin. Masamang balita? Oo, sa biglang wari. Ngunit isa pang masamang balita nasa likod nito. Kasama tayong lahat sa kulturang ito. Bilib ako sa mga taong sa mahabang panahon ay nagumon sa masamang bisyo na sa oras na napagtanto nila't nakita ang mapait na kahihinatnan ng lahat
ay nagpasya na lamang at sukat na wakasan ang paninigarilyo. Cold turkey ang tawag sa Ingles. Nakuha nilang tumigil noon din o aora mismo, ngayon din. Ano ang kailangan para gawin ito? Isang malaki at buong loob na desisyon, isang metanoia, isang pagbabalik loob, isang pagtalikod ng ganun na lamang at sukat sa isang masamang bisyo. Ito ang pangaral ni Pablo. At kung sakaling akalain ninyo na ito ay isang madaling bagay, pakinggan natin siya uli. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Hesukristo na ipinako sa krus. Ito ang tugon sa ating matinding katanungan. Walang ibang daan liban sa daang tinahak ng manliligtas. Ang daan ng krus, ang daan ng pagtalikod, daan ng pagbabago, daan ng pagtahak sa tunay na landas na matuwid, na hindi nakukuha sa pakyut at pogi points na galing sa mga kotseng magagara. Ang kadiliman na hindi mapapawi sa pamamagitan lamang ng isang press release o soundbites na pakagat ng mga showbiz experts. Ang kadiliman na hindi mapapawi sa pamamagitan ng paninisi lamang sa naunang administrasyon o sa ibang bansa na nagpapalabas ng mga travel advisory. Ang kadiliman na hindi mawawala sa pamamagitan lamang ng mga sunod-sunod na mga investigasyon sa Senado na walang nararating kundi pataasin ang rating ng mga honorable na puro dakdak sa harapan ng kamera. At hindi mapapawi ang kadiliman kung kami mga pari ay walang ginawa kundi magbinyag, magkasal at maglibing lamang. At hindi kumikilos upang magampanan ang pananawagan ng bagong ebanghelisasyon. Kadiliman, walang sagot dito liban kay Kristo at sa mga alagad na handang gawin ang nais ni Kristo. Ano ba ang kanyang nais? Heto, kayo'y asin sa sanlibutan. Kayo ay ilaw sa sanlibutan. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay nilalagay sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Huwag na nating hintayin na umamin ang mga salarin. Gawin na lamang natin ang dapat. At ang dapat ay inilista na ni Isaiah sa itaas. Tinunto na ni Pablo sa kanyang liham at itinuro na ni Jesus sa atin. Kung magsisimula tayo sa kabila ng kadilimang bumabalot sa bayan natin, tayo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Patnubayan nawa tayo ng Diyos at poong may kapal. At ito po ang inyong kalakbay at katoton nagsasabi pong salamat. At magandang araw po sa inyong lahat.